Isang magandang araw na pagbati sa bawat isa. Muli na naman tayong magkakasama. Ito ang inyong kaibigan, Javes. No? Just call me Kuya Lito. And before I engage and become as one of the advocate, Philippine College of Advanced Medicine, and medyo matagal-tagal din tayo, 5 years, and OMX Marketing Corporation as Biobank Japan representative as nutraceutical medical health consultant. And we're engaged also in integrated natural health coaching. No? And 8 years experience and American Food Company and Saudi Arabia. And we are engaged in industrial farming and manufacturing, warehousing, food chain, and marketing. But before that, gusto ko muna sa inyo i-share itong napakagandang statement ng isang genius, no? Si Albert Einstein, no? Sabi niya po, the world is a dangerous place not because of those who do bad things, but because of those who look on and do nothing. Yan. So, mukhang maraming ganyang tao, ano? No? They are so very, uh, kumbaga sa ano, masyado silang nakafocus dun sa mga taong mga masasama daw. But the reality, sabi nga, the world is a dangerous place not because of those who do bad things, but because of those who look on and do nothing. Okay, so that's why, isa pang kasabihan, isang sinabi pa ng isang pantas, no? Excellence can be attained if you care more than other things is wise. And excellence can be attained if you risk more than other things is safe. And excellence can be attained if you dream more than others think is practical. And excellence can be attained if you expect more than others think is possible. Right? So that's why, pag pinag-usapan natin ang ating pangkalusugan, ang kalusugan ay personal po yan na pinagdidesisyonan. Because, sabi nga, healthcare is a right, no? Individually speaking. So, not a privilege. Ayan. Okay? So, that's why, we're talking about our planet Earth, no? Ang ating planet Earth, nung pasimula pa lang ng kasaysayan ng humanity, ay talagang napakaganda po ng ating planetang kinalalagyan. And all of a sudden, dahil nga po sa medyo tumatanda at pag ganun din sa pagdami ng mga tao, ito na po ang reality na that our world today is suffering for different problems. Especially yung tinatawag nating global warming. Masyadong umiinit na po siya. And marami na pong nadi-destroy, no? Lalo na yung ating mga kalikasan. Simply because marami na rin pong mga nagiging salbaheng tao, no? Na masyado na pong unti-unti nilang sinisira, no? Yung ating mga kalikasan. And dahil po sa mga bagay na pangyayari niyan, mas lalo pong naapektuhan hindi lang po yung ating mga kahayupan, yung mga iba't pang mga nilalang dyan, kundi maging tayo, yung tao mismo ay masyadong apektado na because dahil sa pangyayari niyan, we're experiencing lack of oxygen. So that's why hindi na po maikakala sa atin na grabe po yung air pollution, plus ang dami po mga usok, iba't ibang klaseng usok, usok ng mga chemicals, usok ng mga kung ano-ano pa, especially mga sigarilyo, etc. So, yan po yung tinatawag nating naapektuhan po yung humanity. So, that's why we're talking about lack of oxygen. Kaya nga po may isang pantas po na isang physicians, ang sabi po ni Dr. Kate Nemec, sa pong medical doctor, how the lack of oxygen can destroy your health and cause all diseases. Ito po yung tanong, paano? No? So that's why yun po yung ating pag-uusapan sa ngayon. At yun din po yung ating i-address kung paano natin ma-address itong sinabi po ni Dr. Kate Nemec, no? How the lack of oxygen can destroy your health and cause all diseases na pinag-uugatan ng iba't ibang klaseng karamdaman. So the reality is, ito po yun. No? 100 years ago, our airway was composed of 38% no? Oxygen, pure oxygen. No? So kaya nga po, ang in-experience po noon, ang mga unang tao, unang panahon, since ancient time, they experience at nag enjoy po sila doon sa tinatawag na 38% pure oxygen. Kaya umahaba yung mga buhay. Kaya nga sa kasaysayan, even in the Bible, mayroong sinasabi na may umabot na 969 years, may mga 900 years, 800 years, etc. So, but all of a sudden, but because of pollution, ito na po yung pinag-uusapan natin, ozone layer depletion and rainforest destruction, the air we breathe today has barely over 21% and is decreasing. No? Lalo pang iyan ay talagang nagdi-decrease pa po yan. And especially lalo na dun sa mga busy mga
roads, no? Katulad sa EDSA, nung wala pang pandemic, no? Yung mga engineer na kakilala ko, sinukat po nila kung ilang porsentuhe na lang ang oxygen level sa EDSA, is na-found out namin, 11% na lang pala. Dahil sa sobrang usok, daming sasakyan. So ano ngayon makukuha natin doon? So ang dami po nating uh, iba't ibang uri ng usok na makukuha doon. No? Na siya magiging uh, kumbaga sa yung pag-uugatan na kung papaano tayo magkaroon ng unti-unting pagkakaroon ng magkakasing karamdaman, no? Especially dun sa tinatawag na respiratory problem. So that's why decreasing, that is a 30% drop in the presence of oxygen in the air we breathe. So this is the reality. Ito na po yung katotohanan na dapat nating bigyang pansin, no? Okay. So that's why, una sa lahat, ito po yung apat na elemento na dapat maunawaan natin at muling balikan natin. Dahil napakahalaga po na ito po ay ating mapagtanto because talking about survival of human being without four elements is napakalaking bagay. No? Pag pinag-usapan po ang pagkain, human being can live 3 weeks without food. Pwedeng mabuhay pa lang isang tao kahit 3 linggo na walang pagkain. Alright? And the reality, human being can live for 3 days without water. So 3 araw. So ako nasubukan ko po yung total absolute talagang tinatawag na fasting. 5 days, nakayanan ko po yun na walang tubig. And take note, sa ating temperatura, human being can live 15 to 45 minutes in water of temperature below 0 degrees. So, ibig sabihin, pwede tayo makasurvive ng 45 minutes. But itong katotohanan, no, na napaka-importanting bagay, human being can live for only 3 minutes without oxygen. So, imagine that, 3 minuto lang na walang oksihino, patay na ang tao. Kaya ganyan po kahalaga kung bakit dapat nating balikan na dapat nating muling bigyang pagkukulan ng pansin ang ating kalikasan, no? Lalo na ang ating mga kabundukan na dapat yan ay ma-preserve, no? At dapat maunawaan natin kung ano yung mga dapat na wag nating gagamitin at wag nating isasambulat, no, sa ating environment. Okay? Because the reality, there's only minutes without oxygen, patay ang tao. Kaya nga kawawa yung mga isda, no? Na kinakapos na rin sila sa oksiheno because napakaraming waste matters na inilalagay po at tumutulo po doon, bumubuhos papunta po sa mga iba't ibang parte ng ating mundo. No? Pupunta po yan sa ocean. Kaya naapektuhan po yung mga mammals dyan, yung mga isda natin. Okay? And what are the two most important nutrients for our body? Dito tayo mag-focus, no? Kasi we're talking about health aspect. So the answer is oxygen. Napaka-importante po yung oxygen. Nakita naman natin, 3 minutes without oxygen, mamamatay ang tao. And 3 to 5 days, pwedeng mabuhay ang tao. Dalawa po yan, napaka-importante. Kasi napaka-importante umiinom tayo ng tamang tubig din. Kasi bakit? The only thing na pwede natin ma-flush out, going out, yung ating mga toxic waste ay kundi ang pag-inom ng tubig. Kaya huwag kang wawalain na kung maaari, at least 1 hour, uminom ka ng isang basong tubig. Napaka-importante po yan sa ating pangkalusugan. Okay? And talking about oxygen, mayroon po tayong natuklasan na makaka-address, no? Doon sa air pollution or doon sa depletion ng oxygen level natin sa ating planet Earth. So that's why I would like to share with you this A Drop of Life on Polluted World. Yan. So kaya, bago ko pa yan sagutin kung ano yung drop of life na yan on polluted world, bago ko i-share sa inyo yan kung ano yan, ito muna ang dapat nating address, yung sinabi din po ni Dr. Arthur C. Guyton. All chronic pain, sufferings, and diseases are caused by a lack of oxygen at the cell level. Grabe, ano? So, ganun ka-importante ang oksihino, lalo na dun sa ating cellular. Kasi tanda natin, bago naman nagkaroon ng human body, bago naman nagkaroon ng tinatawag na mga system, bago nagkaroon ng mga system, nagkaroon ng mga organs, at bago naman nagkaroon ng mga organs, nagkaroon muna ng mga tissues, at bago nagkaroon ng tissue, nagkaroon muna at pinagsimulan talaga ay ang cellular, ang ating cell. Kaya napaka-importante maunawaan natin na ang cellphone, pag yan ay lubat, hindi na nagagamit. Ganun lang po ang logic natin. Yun din lang po ang pupuntuhan natin. No? Ang cellphone, pag lobat, hindi magagamit. Anong gagawin? I-charge para magkaroon ng kuryente ulit yung baterya. So, napakalaking kinalaman ng cellphone illustration dun sa ating cellular, sa human cell. Okay?
So, doon tayo pupunto. Okay. So, that's why, ito nga po ang sinabi ni Dr. Alexis Carril, no? Sabi niya, cells are immortal. Kaya nakapokus tayo sa cell, no? Because yan ang pinag-ugatan ng lahat ng buhay. Trillions of cells, no? Mayroon isang tao. So sabi niya, cells are immortal. Sino ba ito si Dr. Alexis Carril? He is a famous French sociologist and Nobel Prize winner. Sabi niya, cells do not have to degenerate or die. Kasi po, sa kasaysayan po ng um, tinatawag na transplant, no? Doon sa tinatawag na heart transplant, siya po yung utak lang naman at pasimulo. Siya po yung author niyan, no? Meron po siyang ginawa pong study, no? Yung 1912 to 1946, buhay po yung chick heart tissues na kinulture niya po. So, ibig sabihin, kinamatayan niya na lang, buhay pa yung chick heart tissue ng kanyang subject. Pero siya po namatay na. So, ganun po kalupit, ano? So, Alexis Carril's immortal chick heart tissues culture. So, napakatagal na panahon din na nabuhay yung chick heart na yan. Patay na yung doktor, patay na si Dr. Alexis Carril, buhay pa yung chick heart. So, that's why, ito yung pinupuntahan po ni Dr. Alexis na cells are immortal. May isa siyang pinupuntahan na it is the fluid surrounding the cells that degenerates. If you renew that fluid regularly, the pulsation of life can go on forever. Pero hindi naman talaga pwede maging forever. May extend lang po yung life, no? Kung dapat supposedly, kung hindi natin malaman yung mga bagay na to, no, yung pinupuntahan ni Dr. Alexis Carril, baka ang buhay mo lang hanggang 40 anyos lang. Okay? O maybe, maging 60-year-old ka lang. But because of this information, lalo na dito sa ating itatakel about cellular, ay baka madugtungan ating buhay. Umabot tayo ng 100 years, no? Na wala masyadong nararamdaman. Okay? So, here we are. So, ito po yung tinatawag nating cell sa flow. Ang cellular po, composed of cytoplasm. And that cytoplasm contains of organelles. And that organelles composed of mitochondrion. Ito po yung mitochondria. Kung sa cellphone, ito po yung baterya ng cellular natin. And that mitochondria produces adenosine triphosphatase. So, yan po yung kuryente. Kaya nga, yung battery, yung mitochondrion, pag yan ay lubat, kailangan i-charge. So, para mag-produce ng adenosine triphosphate. So, kaya naman hindi nagkakaroon ng charge yan, simply because yung cells may problema. Yan, yun ang ating i-address. Okay. So, that's why, sabi ng isang physicians, no, the oxygen we breathe combines with the food we eat to form energy. So, this energy is called adenosine triphosphate or ATP. So, yan. Oxygen is the most essential nutrient. Lack of oxygen or anaerobic conditions invite pathogenic attacks and diseases. Ganyang kalupit, kaimportante yung oxygen, no? So, sinabi po ni Dr. Otto Warburg demonstrated that the key ingredient for the formation of cancer is a decrease of oxygen on the cellular level. At sinabi din ni Dr. Sheldon Handler, author of the oxygen breakthrough, says that ATP is the basic currency of life. Without it, we are literally dead. Ibig sabihin, pag wala daw pala yung ATP, basically, yan po yung currency ng life, patay tayo. So imbalance or interruption in the production and flow of this substance results in fatigue, disease, and disorder, including immune imbalance. Kaya ang dami nagkakaroon ng tinatawag na immune imbalance, no? Hormonal imbalance, and even cancer, heart disease, and all of the degenerative processes we can associate with aging. Madaling tumanda ang isang tao pag lack of oxygen. Okay. So, ito po yung illustration, no? So, when we talk about cells, ito po yung battery, yung mitochondria. So, mayroon pong dalawa yan na linya papasok dyan. Yun po yung unang linya, yun po yung diet natin, tamang diet, no? Pag sinabing tamang diet, so nandiyan po yung carbohydrates, fats, and proteins. So, nagkakaroon po yan na dinadigest po yan, minametabolize po yan. So, yung mga byproducts yan, ay yung kung tawagin po yan ay yung tinatawag ng micronutrients. Dapat yan po ay makapasok, ma-charge po yung ating mitochondria. At ang pangalawa pong linya ay yung napaka-importante. Yan po yung ating oksihino. So that's why yung oxygen level natin sa environment ay napakababa na. Kaya kailangan natin ng support. Paano natin ma-support yan? So yun po yung ating i-address at yun po yung nais kong i-share at ibahagi sa inyo na napaka-importante matuklasan natin yung pang-suporta po yan. Dahil take note,
11% na nga lang sa EDSA, 21% na lang, mayroon pang nakasabog na particulate matters PM2, no? Yung parang papel dilihang dinurog, na yan po ay ginawang nanotechnology na halos hindi na makita, na yan po yan ang nakasabog sa ating hangin na nilalanghap natin. Kasi tanda natin, ang proseso po yun ng oxygen in a form of hangin, papasok yan sa ilong natin, at yan po ay ipoproseso ng ating lungs into liquid oxygen para dumikit sa hemoglobin. So yan po yung proseso. Okay? May mga process yan, parang doon sa water station, may mga iba't ibang klaseng process or filter, no? May mga level pa yon, no? Yung reverse osmosis na tinatawag. So yung ganun din po itong proseso ng pagbuo ng isang liquid oxygen sa ating katawan, no? Para lang dumikit sa kanya ang ang ating dugo. Yan. May proseso po yan. Hindi ibig sabihin na yung hangin, yun na yun, ang papasok doon. Hindi po. Yung hangin na yan, nandyan po yung oxygen, no? In the form of air, yan po ay ipoproseso ng ating lungs into liquid oxygen. Pagka ito pong diet or yung tinatawag ng micronutrients, tamang diet at tamang oksiheno, nagsabay po yan na pumasok yan sa mitochondria, ang ating pong mitochondria automatically magpuproduce na po siya ng kuryente. Iyan po yung kuryente kung tawagin ay adenosine triphosphate. That is high energy. So ganun po kasimple ang buhay. Kaya nga po, ito po ang napakahalaga kung bakit importante na ang ating mitochondria ay may produce na high energy, yung tinatawag na ATP. Kasi bakit? Yung kuryente po na nanggagaling dito, yung kuryenteng ATP na yan po ang magsusupply sa mata natin para hindi magkasakit. Kaya ganun lang kasimple ang luhika. Bakit lumalabo ang mata mo? Bakit nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang mata mo? Simply because wala po siyang tamang kuryente. At ang requirements po noon ay oxygen and micronutrients. Napaka-importante po yan. So, ibig sabihin, pag mayroon ka nag-produce ng ATP, ang ating mitochondria, yan po yung kuryente na isusupply din sa liver para hindi ka magkaroon ng liver cirrhosis, para hindi ka magkaroon ng tinatawag na iba't ibang uri ng karamdaman sa liver, no? Yan, yung fatty liver. So, kaya nagkakaroon ng fatty liver kasi kulang sa kuryente. Yan din po yung dapat mag-supply dun sa ating kidney. Kaya nagkakaroon ng kidney problem, no? Dahil kulang sa energy or kulang doon sa kuryente. Kaya itong ating napaka-importanting dapat ingatan natin yung kidney. Dahil ito yung general po yan. Yan po yung pong nagkukuman sa bones para mag-release po ng red blood cells, no? Ng white blood cells. Nako, importante po yan. And take note, yung ating pancreas, yung lapay natin, napaka-importante yan. Dahil yan po ay yung nagre-release, nagpo-produce ng insulin. Eh pagka once na kulang po yan sa kuryente, hindi yan magre-release ng insulin, no? At the same time, yung ating blood, napaka-importante po yan, na siya po ay magkaroon ng oksiheno. Yung oxygen ay dapat makadikit sa kanya para po siya ay tumakbong tama, para makarating siya sa puso, makabuka ng puso, pupunta sa ating utak, sa buong katawan natin ay makarating yung blood, makaikot, no? So, yan din po ang importante kung bakit kailangan natin ng kuryente, yung ating inner ear, para hindi magkaroon ng infection, para hindi tayo mabingi, no? At napaka-importante po yan, na ang energy na yan, ang kuryente na yan, no, na produce ng oksiheno, ay makarating po yan sa colon, no? Para yung colon natin hindi mag-colorectal cancer, hindi tayo magkaroon ng constipation, hindi tayo magkaroon ng colorectal cancer, no? Tumama ang ating pagdumi ng 2 to 3 times a day. And at the same time, napaka-importante po ang oksiheno sa brain, no? Para hindi po tayo magkaroon ng seizures, hindi po magkaroon ng ataxia, hindi po ma-stroke, hindi po magkaroon ng dementia, ng migraine. Yan. Yan, napaka-importante po ng kuryente na yan. Na without this ATP, high energy, yan po yung logic. Yan po yung kung bakit nagkakaroon ng defect, nagmamalfunction yung ating mga major organs. And at the same, even the skeletal muscles, no? Pag wala pong tamang kuryente yan, na galing kay mitochondria, yung adenosine triphosphate na yan, magkakaroon po ng mga weakness, fatigue, myopathy, neuropathy. And at the same time, yung puso natin, na pinag-uugatan ng napakaraming namamatay ngayon. So yun po yun. Without oxygen, no? Without adenosine triphosphate, kung walang kuryente yan, magkakaroon po ng conduction disorders, nagkakaroon po ng Wolff-Parkinson, nagkakaroon po ng White syndrome, cardiomyopathy, and ang kinauuwian po, nagkakaroon po ng cardiac arrest.
So, ganun po kaimportante itong sinasabi kong oksihino, no? Yung ating micronutrients and at the same time, yung tamang oksihino. Dahil wala na po yung tamang oxygen na nasa environment natin. We have just only enjoying 21% to 28% na ang dami po nakasambulat na particulate matters too. Yun po ang nakakalungkot. So that's why, sabi nga ng isang physicians, no, lack of oxygen will block the production of ATP from the citric acid cycle. So, importante po yun. So, nabablock po yan. Without oxygen, nabablock po yung pag-produce ng ATP, no, from the citric acid cycle. Yan. Okay. Ano pa? How do we become oxygen deficient? Number 1, poor quality air. Number 2, poor quality food. Number 3, poor breathing technique. Hindi na tayo humihinga, puro na lang buntong hininga. Kailangan nagde-depth breathing ka, i-release mo dahan-dahan sa iyong bibig ng dahan-dahan. No? Inhale, exhale sa bibig. Inhale, deep breathing. Yan, ganun po. Release po sa bibig. Inhale sa ilong. Release sa bibig. Ganyan po yung tamang breathing technique para yung ating pong lungs ay nagpapump properly, napapalit at naipapalaki. So, nai-exercise po yung ating lungs. Without doing that, ano mangyayari? Wala. Papunta ka na doon sa tinatawag na emphysema. Titigas yan na parang rubber. Hindi na po yan nagpapump or hindi na yan po nagagalaw. No? Okay, number 4, radiation exposure. Take note. Lahat tayo may cellphone, lahat tayo may wifi, lahat tayo naglalakad, nandiyan po yung mga cell site. Kaya exposed po tayo sa emission radiation, sa EMR, no? Tapos at the same time, yung ating cellphone, yung blue light ray, ang bilis po yan makasira ng mata, no? Especially yung ating retina, no? Nasisira po yan. Kaya ang dami pong nagkakaroon ng dry eye. Kahit mga bata pa lang may dry eye na. Kasi ang dry eye, average of 40-year-old pa lang po yan nangyayari doon sa mga may edad na. Pero ang problema sa ngayon, magugulat ka, yung isang taong gulang na bata, 3-year-old, nagsusuot na ng antiparas. Bakit ganun? Kasi bata pa lang, nanonood na, naglalaro na sa mga cellphone, no? Kaya grabe ang exposure po natin sa radiation. Take note, ang ating mata po ay nag-hypoxia po yan, lack of oxygen. Kaya buti na lang, meron itong natuklasan na yung tinatawag nating liquid oxygen na isi-share ko sa inyo maya-maya, ay walang aray. Pinapatak po yan sa mata para hindi po ma-hypoxia, para hindi po tayo maputukan ng mga ugat sa mata. Kasi take note, puputukan tayo ng ugat sa mata. And bago pa man tayo maputukan sa mata, dapat may pampatak na tayo diyan na tama. Hindi yung mga patak-patak lang na kwentong barbero, no? Na masabi lang na may pampatak, no? Okay. So number 5, fluoride consumption. Anong kinalaman naman ito? Yan, mamaya malalaman natin. Okay? Kasi napaka-importante ma-aware tayo using of toothpaste with fluoride. And number 6, carbon dioxide exposure. Take note, lahat ng tao sa ngayon ay nagsusuot na ng face mask. Kaya po, may revelation po ako sa inyo mamaya. Lalo na po, nung sinabi ng isang doktor, no? Okay. Poor quality air today. Take note, 122,576 annual deaths from air pollution. Ito po ay galing po yan sa breathless, no? So, air quality in the Philippines, no? So, yan po ay talagang mga mayroon talagang mga reference tayo dyan, okay? This is caused by exhaust emission and smoke along with all the other 70,000 toxic chemicals that have been released into the environment. Wow, grabe. 70,000 toxic chemicals. Yan po yung nare-release sa environment natin. Kaya nga ito yung mga usapin, no? According to experts, no? Lalo na dito sa ginagawang study ng BreathLife, no? Conventional combustion by products consists mainly of 5 main classes of components. Ano yung 5 classes of components na yan? Nakakatakot naman, no? Heavy metals. Kaya ang daming nagkakaroon ng lymphoma problem o cancer. Ang daming naninigas ang liig because of this exposure. And particulate matters, ito yung sinasabi ko pa kanina na PM2, na parang papel dilihang dinuro na ginawang nanotechnology, na yan po yung nakasambulat sa hangin natin. And take note, pag nilangap natin yan, lahat ng tube natin mamamaga, no? Lahat ng dadaanan yan ay magkakaroon ng inflammation. Kaya ang sakit ng tao ngayon, ang dami pong may inflammatory na hindi nila napapansin. Kaya ang dami pong nagkakaroon ng mahinang pangangatawan. Yan.
nagigituloy na malnourished ang taba-taba naman, no? Magkikita mo antukin. And organic pollutants. Ito yung organic pollutants na kung tawagin ay dioxins. Take note, ang dioxin po, grabe po yan. Napakaliit lang po yan ang pumasok sa ating katawan. 11 to 12 years po yan na maninira po sa ating sistema. And polycyclic aromatic hydrocarbons or yung tinatawag na PAHs. Now, grabe, dioxin pa lang pag-usapan natin, grabe ang exposure natin dyan. Nandyan yan sa tinapay, nandyan yan sa preservative, nandyan yan sa mga ginagamit sa mga poultry. Lahat ng hayop natin ngayon exposed sa dioxin. Kahit tayo, no? Yung mga damit natin, yung mga ginagamit po ng mga kababaihan natin, kaya ang dami nagkakaroon ng ovarian cancer. Kasi ang ginagamit nila na panty liner ay mga recycle po yan, ng mga basura, no? Na po ay pre-process lamang at byproducts niyan ay dioxin. Wow, i-research nyo po sa Google kung anong dioxin na yan. Ang tindi po niyan. And oxides of sulfur, nitrogen, and environmentally persistent free radicals. Wow, a new emerging class of air pollution. Grabe po ito. Combustion byproducts and their health effects, combustion, engineering, and global health in the 21st century. Issues and challenges. Yan po yung mga references. Wow, grabe. Number one, poor quality air today. Oh, ito na sinasabi mismo ito ng the World Bank. Anong kinalaman nito naman? Bakit may World Bank pa dyan? Simply because death in the air, ito yung sinasabi nga, a leading killer across the globe, 1 in 10 deaths worldwide is attributable to air pollution exposure. Wow, grabe. A leading killer across the globe, the loss of life due to air pollution is causing human suffering and reduced economic development. Bakit? Abay, genius na mga tao biglang namamatay. Ano mangyayari sa company kung sila yung asset? O kaya yan, nagko-cause po yun ng reduced economic development. Kaya po sinabi yan ng the World Bank. Okay? And this is the reality. No? Galing pa rin yung statistic na yan sa the World Bank. It's a bigger risk than you think. More than 6 times as many people die from air pollution each year than from malaria. And more than 4 times as many die from air pollution than from HIV, AIDS, COVID, or different viruses. Wow. So that's facts. That's realistic. No? Yan po ay kinandak na po yan na study. No? Statistic na po yung pinag-uusapan natin dyan. No? Conducted by the World Bank. Oh, grabe, ano? Alright. So that means, in the Philippines, no, have high death rates due to cardiovascular disease, cancer, and respiratory diseases. Kaya makikita natin dito sa PAI, napakalaki po, 30%. Grabe, cardiovascular disease, no? Cancer, nasa 10%. Ang chronic respiratory disease, 5%. Diabetes, 6%. Other NCDs, 30%. Yan po yung mga na-aksidente, nadulas, namatay. Yan po yung nalasong bigla. And communicable maternal, parental, and nutritional conditions. So, ito, malaki-laki din to, 25%. No? Yan. Injuries, 8%. Oh. So, yun po yung statistic. So, meant to say, persons of population living in urban areas, 48.8%, and population proportion between age 30 and 70 years, 35.2%. So, ito po yan. Total deaths, 571,000. So, and these deaths are estimated to occur for 67% of total deaths. So, that's reality. So, that's why several medical research groups have recently discovered that oxygen level in pancreatic beta cells regulate activity of pancreatic cells through hypoxia-inducible factor 1 das alpha. Tissues hypoxia and reduced perfusion lead to poor glucose and insulin control and insulin resistance. So, yan po yung realidad. Kaya ang dami po talaga nagkakaproblema. No? Ang daming nagkakadiabetes at ang daming namamatay sa komplikasyon na yung pinag-uugatan ko dun ay lahat yan. No? Lack of oxygen. Okay, number 2, poor quality food. Oh, yan po yung reality today. Most of the food eaten today is cooked and devoid of life-giving enzyme, bioelectricity, and oxygen. Wala na yung enzyme, lutong-luto na. Kaya nga ang isang, pagka ikaw nag-prepare ng gulay, dapat 20 minutes, nakain mo na. Hindi po pwede dapat pala uso yung damihan para hanggang bukas na. So, mali yun. Kasi ang gulay, after 20 minutes, nagigipong acid na yan. No? Kaya tumatas yung acidity ng mga tao.
Kaya nag-activate yung cancer cells pag acidic na yung blood natin. So, ang dami nagkaka-cancer. So, yan po. Ganun kasimple po. Bakit marami may cancer? No? Okay. Poor quality food today. Yan. Cooked animal products have the lowest oxygen of any food source. So, yan. Lahat ng luto, no? Mga hayop. Or ano pa man. Mga seafoods. Ang sarap pa naman ng seafoods, di ba? Okay? So, mawawala ata yung ating tinatawag na lifestyle, no? Yung quality of life. Okay. So, ito po yung reality, no? Na quality food. The highest content oxygen foods are living green plants like wet grass, sunflower sprouts, and buckwheat sprouts. Next come raw green vegetables like leafy greens, kale, collards, little young spinach, and broccoli, and all raw vegetables. Then raw fruits, no? So readily available living and raw greens plants, vegetables, and fruits have the highest oxygen content. So, nandiyan po yung tinatawag na negative ORP, no? Yung tinatawag na oxidation reduction potential. Yan. Pagka ang isang pagkain ay pinitas mo, kinain mo, susagana po yan sa, mataas po yung ORP niyan, yung tinatawag na ORP. Yung negative oxidation reduction potential. Napakaganda po yun sa katawan. No? And ito po yung sinasabi ko kanina na poor breathing technique. Yan. Most people only use 15% of their lung capacity through the majority of their life. This leads to poorly oxygenated blood. Yan. Kaya napaka-importante yung depth breathing, no? Para yung ating oxygen ay lalo pong kumapit sa blood natin at gumanda yung circulation sa buong katawan natin. When we chest breath, we use only a small portion of our lung capacity. So, ibig sabihin, pagka yung chest breath natin ay dito lang ang ating practice, no? Puro ka na lang buntong hininga, ay anytime pwede kang ma-stroke. How the lack of oxygen can destroy your health. Yan po yung sinabi ni Dr. Kate. Poor breathing technique. And ito pa, pagka ikaw under stress, nagkakaroon po ng tinatawag na auto-intoxication. No? Kaya sabi po ni Dr. Kate, stress induces us to automatically chest breath, and this causes lower oxygen levels in the blood, which causes stress to the body, which promotes further chest breathing. A vicious cycle. Yan. Kaya nga, nagkakaroon po ng auto-intoxication. No? Dumadami yung toxic po sa ating blood na yung pang nagiging cause kung bakit yung bituka natin nagre-react. Nagde-develop din po siya ng mga chemicals na kung tawagin po ay tyramine. Walang ibang pupuntan yung tyramine na yun, no? Na chemicals pupunta sa brain. Yun po yung magkukause ng constriction and dilation, and mamaya magugulat ka nilang pumitik, nagkaroon ng bleeding, mild stroke. Pero pag nag-massive bleeding, stroke. Ganun po yun. Okay? And of course, breathing technique. Ayan, may mga tinuturo po tayo, but sa pagkakataon ito hindi po natin may tuturo kasi wala tayong video, no? So we're kumbaga sa naka-expose lang tayo dito sa ating PowerPoint presentation, no? Okay. So pero sasabihin ko sa inyo yung technique, no? Depth breathing or diaphragm breathing fully expands and contracts the lungs, causing a huge increase in the amount of oxygen absorbed into the blood. We were born to diaphragm breath. As you can see every time you see a baby breath, their abdomen move up and down. Di ba? Kaya pa napansin mo yung bagong silang na baby, yung mga baby, no? Doon talaga sila nahinga. Magalaw sila ngayon, no? Gumagalaw, no? Yung diaphragm nila. Talagang gamit na gamit nila. So, kaya very healthy sila. Okay? And radiation exposure. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina. Hemoglobin of a healthy human exposed to low-level radiation emitted in the microwave region frequency bindless O2, oxygen in the lung. Kaya huwag tayong kakain ng mga nilagay po sa loob ng microwave. Kasi carcinogen po yan and lack of oxygen na po yan. Patay po yan. No? Parang cremate mo ng pagkain yan. Yan. Oh. Present study found then a damaging effects of low-level microwave radiation in brain. Oh, kita nyo? Kaya, wow. So, stop. Kaya, medyo magluto ka na lang at magbaon ka na lang. Huwag ka nang umasa dyan sa mga iniinit na lang. Pag pumasok ka dyan sa mga nakaano na may mga stripe na yung pagkain iniinit lang sa microwave. Ay, naku. Huwag na kayong masanay sa mga ganyan. Okay? And number 5, fluoride consumption. Now, ano po ba ito? Bakit napasama ito dito? Fluoride stimulates granule formation and oxygen consumption in white blood cells, but inhibits this process
when the white blood cell is challenged by a foreign agent in the blood. Wow! So ito pala. Florida reported does the following. Inactivate 62 enzyme. Na-inactivate yung 62 enzyme. Kasi dito sa bibig natin pinag-uugatan ng lahat. No? Nandiyan po yung ating tinatawag na Lactobacillus salivarius. Ito po yung nagpo-proseso para makapag-produce tayo ng concentrated amino acid, yung ating laway, yung ating dila, yung ating bibig. So, paano yun? Kaya nga dapat pag kumain ka ng organic fruits and vegetable, patagalin mo dyan yung kinain mo para bang isang baby na ninanamnam talaga at sinisip-sip-sip-sip yung yung pagkain. Kasi bakit? Pag once po yung kinain natin fruits and vegetables na organic, yan po ay nagtagal at na-ferment po yan ng laway natin, nandyan po si Lactobacillus salivarius, it will turn into liquid amino acids. Wow! So, pag naging amino acids yan, yung ating ilalim ng dila, nag-absorb po yan papunta sa pituitary glands. No? Yung pituitary glands naman natin na nagko-close na yan, lumiliit na yung buga niya ng human growth hormones, abay, nabubuhay ulit, napapabuka ulit at nagre-release ng human growth hormones. Oh. So, ano mangyayari? Pag nag-release siya ng human growth hormones, di tatama ngayon kay liver, magmamanufacture si liver ng insulin growth factor for total rejuvenation, regeneration, duplications of our cells. So, ano po yun? Kaya we have to learn how to avoid and hanap tayo. And antayin nyo, maglalabas kami ng fluoride, no? Ng fluoride, ng toothpaste na walang fluoride, no? Para ma-address natin, ma-preserve natin na yung 62 enzyme manatili, no? Okay, increase the aging process. Wow, Health Action Press Delaware. And increases the incidence of cancer and tumor growth. Oh, may sinabi ko dyan si Walbert. Disrupts the immune system. Oh, sinabi din ni Walbert yan. Causes genetic damage. Yan, chuchuy. Sinabi po yan. Interrupts DNA repair enzyme activity. Wow, nagkakaroon ng interruption. Kaya kung hindi ka natutulog ng tama, lalong kawawa ka if you're using toothpaste na may fluoride. And number 6, carbon dioxide exposure. Here we are. Eto na po, lahat tayo. No? Talagang kailangan, mandate po yan ng every government na lahat ng tao ngayon ay magwe-wear ng face mask. So, anong sinabi ng isang pantas na doktor? Face mask can reduce oxygen intake, leading to potentially hazardous oxygen deficiency. Pwede ka pang mahipoksa, pwede kang mahimatay. Pag talagang tuloy-tuloy na ikaw ay nakasuot niyan. No? Kaya nakakalungkot po, no? Yung ito pong mga ginawang batas na po ito. Ginawa na pong mga rules and regulations sa mga publiko. Kawawa tayo. They also cause rapid accumulation of harmful carbon dioxide. Imagine that. Expired gas, nandyan lang sa loob ng mukha mo, sa ilong mo, sa bibig mo, nagpaikot-ikot, malalanghap mo ulit yun. Masisinghot mo ulit yun. Kawawa yung lungs natin. No? Ano mangyayari? Mag-hypoxia. So, mean to say, which can be significant cognitive and physical impacts. Oh. Sino po ang nagsabi niyan? Dr. Joseph Mercola. He's a doctor, no? Public figure po yan. Oh. Hanapin niyo po yan. Puntahan niyo po yung kanyang website. Ang dami po kayong matutuklasan sa kanya when we talk about the truth about COVID-19. Oh. Yan po. Mercola, take control of your health. So, yan po yung reality, no? Na nakawawa po tayo ngayon. Kung wala po tayong liquid oxygen na i-intake, no? Kawawa tayo. Maraming ma-hypoxia, maraming magkakasakit sa ating mga sa humanity. Ang daming magkakaproblema po, no? Pag nanatili po yung ganyan. Kaya mas maganda, sumusunod tayo, yes, wala tayong magagawa. Susundin natin ang sinasabi ng ating gobyerno. Oh. So, pero ang importante, para hindi tayo ma-hypoxia, meron tayong remedy na gagamitin. No? Dala-dala mo lagi yan nasa bulsa mo. Pag hindi kinakapos ka ng hininga, patakan mo lang yung ilalim dila mo. Tapos ng usapan. Hindi ka ma-hypoxia. Okay. And the only alternative is to increase. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito lang yung kailangan nating gawin. No? Para ma-address po yung problemang yan. No? Ang daming problema. Yung PM2, yung environmental pollutions, no? Ang daming usok, ang daming toxic, no? Na umuusok. And yan, kailan ito matatapos yung pagsusuot natin ng face mask? Ito na po. The only alternative is to increase our level of oxygen at the personal level. So, personal po ito na gagawin natin, no? Hindi natin i-violate yung sinasabi ng government
Pero bagkus mayroon tayong gagawin, no? Mayroon pong solusyon. Kung mayroong problema, may solusyon. Ito na po yung solusyon. So now, you know why it is so important that we all do everything necessary to increase oxygen utilization. Kaya ito po yung isi-share ko sa inyo. No? Buti na lang, pinagkatiwalaan tayo ng Amerika nang para po ito ay maging exclusive natin na mai-market sa buong Pilipinas. So ang mag-handle po nito ng sinasabi kong liquid oxygen na pinapatak lang sa ilalim ng dila ay walang iba kundi ang ANSCORP, no? Advanced Nature Science Corporation. Okay? So, ito po yung sinasabi ko kanina, a drop of life on polluted world. So, ibig sabihin, a drop of life on polluted world. So, ito na po yung patak, no, sa polluted world, no? Lalo na sa atin, na hindi na natin pwedeng alisin yung pagsusuot ng face mask. Yan. We are the leader in nutritional oxygen drops. Okay? So, this is a breakthrough innovation. Yan. Advanced Nature Science Modern Technology. Okay? Here we are. This is a breakthrough innovation. Ito po ang Oxynergy, no? Activated Stabilized Oxygen Drops. Yan. Ito pong Oxynergy na to, ang ating produkto, hindi naman natin pwedeng i-market yan without the approval of Food and Drug Administration. So, mayroon na po yung FR. Okay? So, mayroon na po siyang BPAD approved. And at the same time, mayroon na po yung product registration. So, ang Oxynergy po is a unique and proprietary formulate. Ang formula po niyan ay bioavailable oxygen molecules and essential trace minerals. Oxynergy, pag sinabi pong Oxynergy, is a cluster of 4 oxygen atom in a very stable grouping called polyatomic tetraoxygen. So, ibig sabihin, hindi lang siya O2, hindi lang siya O3, but O4. So, yan po yung tinatawag nating polyatomic tetraoxygen na very important po na dapat yan ang gamitin natin in a form of liquid oxygen. Yan. Kasi po, most ang kilala lang natin oxygen, yung nakalagay sa tangke, no? Na usok. Pero ito na po yung liquid oxygen in a form of polyatomic tetraoxygen. So that's why this is the oxygen that you can drink. Wow, unique, di ba? So naiiba. Ito na yung oksihino na pwede nating inumin. Pinapatak lang po yan sa ilalim ng ating dila. 90% absorption rate sa ilalim ng dila in a form of oral o mucosa absorption. Sinasabi po yan ng physician desk reference. Okay. So this Oxynergy, the assurance of cellular oxygenation. Yan. Stabilized liquid oxygen and dietary supplement, safe, chloride-free, and non-toxic. Okay? Kasi yung ibang mga sabi nagkiklaim na oxygen, may chloride po yan. Okay? So tayo po ay wala po. Kaya nga multi-billion dollar industry po ito, no? And at the same time, bago naman ito na ilabas sa market, duman ito sa napakatinding scientific research, no? Ang dami pong dinaanan ng proseso nitong produktong ito. And slightly alkaline, so ang pH po niyan ay 7.4. So napakaganda. Friendly yan po sa bloodstream natin. Kasi ang bloodstream natin ay ganyan po ang pH niya. Slightly alkaline. And ang pinag-uusapan natin kanina is 38% pure oxygen yung ancient time na nilalanghap ng hangin ng ating mga sinaunang tao. But the reality, this Oxynergy, because of the polyatomic tetraoxygen, mayroon po siyang 35% concentrated bioavailable oxygen. Wow! Hindi na mahirapan kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina na 38% oxygen, pure oxygen na nilalanghap ng mga tao, ancient time, ay hangin pa yon, kino-convert pa yon ng lungs. But this one, hindi na po siya dadaan sa prosesong pag-convert ng lungs. Automatically, pag pinatak mo sa ilalim ng dila, nandun na kaagad, nakasambulat na sa bloodstream mo. So, 30% concentrated bioavailable oxygen. So, completely natural health-enhancing products. Okay? And ito yung tinatawag natin kanina, sinabi ko, sublingual oral mucosa under the tongue application. And take note, this Oxynergy, okay, liquid oxygen, has 350,000 parts per million of bioavailable oxygen. Kaya po, it easily and rapidly absorbed into the bloodstream. It is a natural disinfectant also and has powerful antimicrobial properties. Kaya kung marami kang bad bacteria, no? Marami kang mga pumasok sa loob mong mga virus, it really can address with this type of liquid oxygen because of polyatomic tetraoxygen. Wow, grabe ano? 350,000 parts per million of bioavailable oxygen. Ganyan po kaganda itong
liquid oxygen na to. Itong Oxynergy. Okay. Ano pa? Ito po yung sinasabi ko kanina na allotropes of oxygen include. So, pag sinabing O2, dioxygen, which is the form of oxygen that we breathe. Ito naman po yung trio-oxygen, O3, usually known as ozone. Yan po yung naamoy natin na parang sunog na guma. Okay? Yan, sunog na planetya. Pagka nagkakaroon ng kulog at kidlat, yung bagong ulan. Yan po yung sagana po dyan, yung O3. Yan po yung ozone. Okay? Kaya dapat pagkat pagkatapos ng kulog kidlat, buksan lahat ng mga bintana para pumasok yung O3, yung trioxygen. Napakaganda po yan sa katawan natin, no? At lalo pang maganda dahil bakit? Ito yung pinapatak sa ating dila, tetraoxygen, no? O4. So the existence of this metastable O4 molecule was confirmed in 2006 pa. And research indicates that this allotrope has the potential to be a much more powerful oxidizer than either O2 or O3. So yun po yun. Kaya po, naiibat po itong tinatawag nating activated stabilized oxygen drops na to. Okay? And take note, this activated stabilized oxygen is a unique formulation of activated stabilized oxygen in a saline base. Yan. Unlike its predecessors, which have used either hydrogen peroxide or chlorine-bound oxygen molecules. ASO is a natural product containing, okay, bioavailable oxygen. Oh, yan, ito po yung ginagawa ng iba. Yan, ito. Na hindi po yan na ginawa ng ating manufacturing. And activated stabilized oxygen is the world's premier stabilized oxygen supplement. It has been the best for almost a decade. No? The chemical components in activated stabilized oxygen are distilled water, sodium chloride, hindi po chloride peroxide, okay, or hydrogen peroxide, from the sea, salt, bioavailable oxygen, and essential and trace mineral. So, malupit po yung ginamit ditong trace minerals. Yan. Kaya ang tao po nangangalawang pag wala po siyang trace minerals. Okay? And Oxynergy, there is no comparison. Wala pong comparison ito. Ito po yung illustration. Pag pinag-usapan po yung mga nag-exist sa market na nag-claim din po sila na oxygen, pag-usapan na lang natin to. Ang Oxynergy po, ang unahin natin, yung ating Oxynergy. Contains bioavailable free oxygen, check. pH balance formula, check. Tropical useful strength, check. Sublingual useful strength, check. FDA recognized as safe, check. Safely handling and storage, check. Child-friendly formula, check. Supported by credible independent research, check. Toxicity, wala. Contains chlorine dioxide, wala. Ito pong napakasikat din daw to, aerobic oxygen. Wow, 0.0000. Yung wala sa atin, ito po yung mayroon sila. Check. Mayroon siyang toxicity, mayroon pong contents ng chlorine dioxide. Ito po yung cell food, nakasikat din sa market. Okay? Pumapangalawa ito. Pero ang problema, 000, may check siyang isa, toxicity. Wala nga lang siyang chloride, contains chloride. Okay? Chlorine dioxide. Ito naman si Oxylif. Sikat din to dahil nag-claim din na oxygen daw siya. Pero 0.0000, check. So, mean to say, our product, Oxynergy, there's no comparison. That's the reality. Yan po ang katotohanan. Okay? So, para maunawa natin, yung tinatawag nating aerobic oxygen was first released for sale in 1983 under the trade name Halos earlier. No? Ito po yung product na to. No? Yan. So, water purification, the late 1980s, it was released under the trade name aerobic oxygen and aerobic as oxygen supplement. It is not approved as such by the US FDA. Hindi po yan approved ng US FDA pala. Oh, yung aerobic oxygen na yan. At ito yung cell food, no? Was originally formulated in 1969 as a soil conditioner. Soil conditioner lang pala yan. It has also been marketed under the trade name Cell Renew. Oh, it does not contain any significant amount of oxygen. Wala palang oxygen. Oh? Or no credible research is available indicating that it either creates or releases bioavailable oxygen.
So wala. Research. And Oxyleaf, ayan na, is marketed by Older Ed McDo. Released approximately 2001. It is a chlorine dioxide solution. Wow, delikado. Masama po yan. No? Baka matulad tayo dun sa mga uminom ng tuba. No? Masyadong marami yung chlorine dioxide. No? Saka yung mayroong isang napabalita din sa Bicol region no, na pinainom niya yung mga yung patak-patak niya biglang nagkandamatay yung tao. Huwag tayong gagaya sa mga ganun. Okay? So dito tayo sa totoo. No? There's no comparison. Ito po yung ating product, Oxynergy. Alright. So, tanong natin yung mga physicians at saka mga health experts at mga prominent researchers. So tanungin natin si Dr. John Keir, MD of the Department of Cardiology of Boston Children's Hospital. Anong statement niya? No? Ang sabi po ni Dr. John Keir and team say that patients who are used with Oxynergy activated stabilizers of liquid oxygen may regain near normal blood oxygen levels within seconds. Oh. At sila din mismo yung nag-engage po dun sa oxygen injection. Kaso yung oxygen injection, may isang napakalaking pharmaceutical na kaagad ang kumuha. Yan. Kaya hindi natin makikita yan sa merkado. Doon lang sa mga medical practice. Okay. So, sinabi ni John Keir and team, patients who are injected with this solution may regain their normal blood oxygen levels within seconds. Kasi iisa lang naman po yun. Yung nilagay sa oxygen at ito pong ating pinapatak, the same po yan. Parehas lang po yan. Kaya ganun din po ang statement yan ni Dr. John Keir. Ano pa ang sinabi ng isang sikat na doktor, si John Kistra, no? Oxygen that you can breathe. So may libro po siyang nakita na napakaganda. Ito po yung nag-rebuild, no? Okay. Is breathing liquid possible? Yes. So, yan po yung mga researchers na ang ating oxygen ay very safe and effective. So, ano din ang sabi ni Dr. James Acker, no? So, yan. Ang sabi niya, heart attack, a myocardial infarction occurs when a portion of heart muscle size due to lack of oxygen. Yan. Ito na po yung reality. Si Dr. James Dage Acker, sabi niya po, show that Oxynergy increases the nitric oxide level in the body. Wow, grabe. Kahit hindi ka pala naarawan, hindi ka nakakuha ng vitamin D sa araw. So, para ka na rin nagpa-araw, araw-araw, pagka ikaw pala ay nagpapatak nito. Alright? So, kaya, tamang-tama ito. Lalo na dun sa mga takot lumabas. Dahil takot sa COVID. Yan. Nananatili pa rin sa bahay kahit maluwag na. Okay? So, yan po yun. Dr. James A. Tucker. And even the Suntory Japan. Take note. Ang Suntory Japan, sila po ay napakalaking, no? Napakalaking kumpanya po yan, no? At pinag-aralan po nila itong Oxynergy, no? Kasi engaged po sila sa beverage and food limit, ang Suntory food. So, sabi po ng kanilang mga researchers, ng kanilang mga chemists, Oxynergy is a unique and proprietary formula, bioavailable oxygen molecules and single trace mineral. Increase the blood oxygen levels. Statement nila yun, no? Yung mga expert nila yan, yung mga mga scientists nila, researcher. The combination of components ingredients in the Oxynergy has a significant effect on the reduction of systolic and diastolic blood pressure. The combination of component ingredients and also has a positive effect in varying decrease on capillary dilation. Wow! Hindi ka may stroke. Kaya kahit pala may migraine kapag napatakan ka, tanggal ka agad migraine mo. Hindi ka na maputukan ng ugat. So hindi ka ma-mild stroke. Okay? Yan. So, product safety verification certified. So, ito lang naman. Standard system certification ng US, no? Oxynergy is safe and effective as verified by SGS and United States. Anong sinabi ng SGS USA? Was not toxic following dermal application, was not determined to have an acute oral toxicity, did not induce dermal irritation following a 4-hour dermal exposure, was not acutely toxic following a 4-hour inhalation exposure, was not an eye irritant. Yan. Sabi ng iba, pag wala rin naramdaman yung pampatak sa mata, wala daw effect. Now, mali po yun. No? Pagka may irritation sa mata mo, delikado yun. So, this one was not an eye irritant. Kaya napakaganda po ginagamit din po ito ng mga ophthalmologists. No? Kaya nga isang doktor yung nagsabi kanina, na ophthalmologist yun. And, ito po, may scientific and clinical study report of test. So, oxygen absorption and capillary dilation construction study using PROTAC, no? Si iodine, 26 cm Martin capillary microscope. So, yan. Ito po yung Third State Analytic Incorporated na sinabi din ni Dr. Akir, no? Na talagang grabe nag-increase ang nitric oxide level in the body. Yan. Alright. So,
this is ito yung mga katibayan, no, na hindi tayo bogus, no? Kasi pag ang product ay wala pong license to operate as food distributor and importer, wholesaler, so delikado. So tayo po mayroon. And at the same time, we have the Food and Drug Administration, CPR. So Certificate of Product Registration. So yan po yun. So mayroon po tayong FR number. Right? And importance of oxygen. Ito na po, ito na po, magsasalita na po yung mga eksperto dito, no? Yung mga talagang malulupit na mga physicians, no? Dr. Stephen Levine, sinabi, oxygen is the source of life to all cells. Yan. And, sabi ni Dr. Harry, lack of oxygen clearly plays a major role in causing cells to become cancerous. At sabi ni Dr. Otto Warburg, now, cancer has only one prime cause. It is the replacement of normal oxygen respiration of the body cells by an aerobic oxygen deficient cell respiration. And take note, increasing cellular oxygen can kill cancerous cells. Okay, for almost 50 years, researchers and health practitioners have observed that patients using all forms of oxygen-based therapies have experienced improved health and well-being. Sinabi po yan ni Stephen R. Krause, no? Professor Beisker of Urology, Department of Urology, University of Texas Health Science Center at San Antonio. And ito yung sinasabi ko, na according to the Physician's Reference, no? Okay, edition of 1994, intraoral mucosa absorption is 90%. Yeah. And oxygen, nature's most important dietary supplement. Yeah, may libro po yan, si Stephen M. Krause. And every single cell in your body must receive oxygen and nutrients and which it metabolizes to maintain life. So the waste product from this metabolism must be flushed from the cells. Only water can do this. Kaya kailangan may combination pa rin. You have to drink more water. Okay? If we do not keep up with our 1 quart of water per 50 pounds of body weight per day requirements, then the cells start to die and their own waste products. So the less water you consume, the more toxic you become, and the greater the chance of disease onset. Alright, so ito na po, Mutual lack of oxygen not storage kills dinosaurs. Geological Society of America Annual Meeting of 3. So facts about the brain. Yeah. So kaya napaka-importante yung tinatawag nating yung brain damage habits, no? Kaya kailangan hindi tayo nag-skip ng breakfast, huwag tayong overeating, huwag tayong high sugar consumption, iwas tayo sa mga air pollution, iwas tayo sa mga naninigarilyo, at dapat matulog tayo, huwag magpupuyat, matulog ng tama. And Alzheimer's and brain oxygen connection. Is there hope? So ito po, may ebidensya na po. Now evidence has emerged that lack of oxygen is the root cause. Yan. Yung tinatawag nating Alzheimer's problem. So why is this so very important? Your brain weighs approximately 2% of body weight but utilizes 20% or more of the oxygen you breathe. So yan. So that's why your brain requires lots of oxygen. Because lack of oxygen in the brain for 5 to 10 minutes results in permanent brain damage. Ganun po yung kalupit. Yeah? So, ito po, anoxia is a form of hypoxia where levels of oxygen in the blood become dangerously low. Anoxia causes a lack of oxygen supply to the brain. So, ito po, makikita natin sa illustration, ito yung normal brain. Ito po yung not enough oxygen. So, nakikita nyo po. So, nagkakaroon po ng mga maraming ng ugat, no? So, nagkakaroon ng constriction. So, normal brain, ito yung anoxia, no oxygen availability in tissues. Hypoxia, lack of oxygen availability in tissues. Ito yung iba't ibang klaseng okay? Yung tinatawag na hypoxemia, lack of oxygen in the blood. Yan. Kaya dapat mayroon tayong liquid oxygen para ma-address natin ang anoxia, hypoxia, hypoxemia. Yan. Pag mayroon tayong sapat at tamang oksihino, for sure, hindi tayo darating sa mga anoxia na yan. No? Anoxia. So, can lack of oxygen at birth cause cerebral palsy? Yes. No? Ang dami po yan na research. It was once that asphyxia due to complications at birth was the cause of cerebral palsy. Now, it is estimated that asphyxia accounts for only 6 to 8% of all cerebral palsy cases. Yan. Yan. Choking and hyperventilating are everyday examples of cause lack of oxygen to the brain.
Yan, lack of oxygen that exists stimulation cause for half of seizure-related brain damage and epilepsy. Okay? Yan. Lack of oxygen leads to skin problems. Kaya pag may nakita kayo may mga skin problem, lack of oxygen yan. Kailangan pong may pampatak po yan. May liquid oxygen po yan dapat na ginagamit. And lack of oxygen may trigger bacteria to cause acne. Ayan, pag may mga acne, so yung mga dermatologists, ginagawa po niyan, yung mineral water, pinapatakan po nila ng oxygen at nilalagay po sa sprayer at yan po ay ginagawang baon ng mga kabataan or nung sino pa man, kahit ano pang edad, no? Pinispray po yan sa mukha, sa skin para hindi po magkaroon ng production or pagdami ng bad bacteria para hindi tayo magkaroon ng mga acne, etc. Okay. And at the same time, oxygen gives energy for processes in the skin, no? Yan. So, at a lack of oxygen, the skin doesn't have forces to be renewed. The oxygen starts to grow old. So, cosmetic doesn't work properly. So, yan. Okay? Okay. So, ang dami pong may asthma. Pag nakita niya po yung asthmatic person, yung patient, pagka nagpa-violet na po yung kuko, ay delikado na po yan. Patakan nyo na po yan. Hindi po yan matutuloy pagka once na patakan po yan ng liquid oxygen. Yan. Yan po yung sinasabi ko kanina. Sa cyanosis, no? Yan. Tapos, take note, heart attack, a myocardial infarction occurs when a portion of heart muscle dies due to lack of oxygen. Ito po yan. Coronary artery supplies blood and oxygen to heart muscle. So, kaya nagkakaroon po ng heart attack. Okay? And cancer. The study shows that lack of oxygen in the tumor cells contributes to cancer growth. Yan. Ito, kaya ang daming tumatanda kagad. Oxygen deficiency accelerate body aging process and deterioration. Okay. And ito, ang dami pong ginawang study, no? Meron ting tinatawag non-REM or non-rapid eye movement. Your body rests and repairs. Stage 1, high sleep, falling sensation. Stage 2, deeper sleep. Stage 3, deepest sleep. So, sabi nga ng isang kaibigan kong doktor, halos lahat ng kanya pasyente na kahilera ay mga call center agent. Ang tama, pancreatic. So, ano ang kanyang napansin pa? Lack of oxygen. So, when the body has to work harder to get oxygen into the lungs and eventually the bloodstream throughout the night, the body will not allow you to enter the next stage of sleep. Kaya maraming anxiety, no, nangyayari. Hindi makatulog. Nagkakaroon ng insomnia. Kaya, lack of oxygen. So, sleep deprivation linked to aging skin study nuggets. Suggest. Nuggets na tuloy. Nagugutom na. Okay. So, 5 years of night shift work elevated a person's risk of death. Yan. Ito may study ko dito. Studies have long shown that shift workers, including those who work at night, suffer from a 40% higher risk of cardiovascular disease plus boosted rates of diabetes and obesity. Okay? Kaya delikado po. Kaya kung may mga call center urgent kayong kakilala, so bigyan na natin ng liquid oxygen. Total nilalagay lang naman yan sa bulsa. 30 ml 30 ml lang naman yan eh. Kaya anywhere, any place, kaya mong bit-bit yan. Lalagay lang sa bulsa. Pag sumakit ang batok, sumakit ang ulo, patak. Okay, pag panagapagod at kinapos hininga, patak. Yan po yun. Yan yung patak na walang aray. Okay? What can we do to provide the required oxygen at the cell level? Ito na po. Option number 1. May mga lumabas na, no? Existing na sa market yan, yung tinatawag na portable oxygen concentrator. Yan po yan. Kala mo para kang may backpack, bit mo lagi yan, anywhere, any place, ba masyadong hassle, no? Naka-backpack ka yan. Okay? And then regular hyperbaric oxygen therapy. Oh, ito yung mga ginagawa nila LeBron James, no? Si LeBron James may sarili siyang hyperbaric oxygen, no? And option number 2, eto na tayo. Oh, activate substance oxygen drops, oxygen that you can drink. Yan. So, ito lang naman ang kailangan natin. No? Nasa bulsa mo na yan, dala-dala mo anywhere, any places, marami ka pang matulungan, magiging ka pang hero or savior. Okay. Dahil pagka mayroon nakita kang naninigas, no, paalam mo lang sa may na ito, galing to sa doktor, patak, oxygen lang naman ito yung lason. Pero sabihin mo, pag namatay siya, pag pinatakan natin yan, ito, hanggang doon lang buhay niya, hindi na nahabol. Okay? Kaya maging maingat din tayo. Okay. Alright, so the invisible killer. Air pollution may not always be visible, but it can be deadly. Tingnan natin.
29% of deaths from lung cancer, 29%. Siyang pinakamataas. 24% of deaths from stroke. 24% yan. 25% of deaths from heart disease. Heart disease, 25%. Okay? And take note, ito na po. 43% of deaths from lung disease. Disease, hindi lang cancer, lung disease. Iba yung lung cancer sa lung disease. Hindi lang cancer. Iba't iba na yan. Cirrhosis of the liver. Ang dami. Hindi pala liver. Lungs. No? Cardio. Iba yung liver. So makikita natin na pakataas po yung percentage ng mga namamatay sa lungs disease. Kaya it's about time. Galing mismo yan sa Breath Life. Clean Air, Healthy Future. Worldwide Organization. World Health Organization, United Nations, Environment, Climate and Clean Air Coalition. So, hindi po tayo nagkikwentong barbero dito. Okay? So, that's why, ito po ang sagot. Kapusini nga, Oxynergy lang yan. Ang patak na walang aray. Oxynergy protection para sa maruming usok na sanhi ng iba't ibang karamdaman. Okay? Ito po yung usage administration natin. Sinukat na po namin yan. Serving per container, 30 ml, 10 drops 3 times a day, good for 20 days po yan. Oral mucosal absorption, 90% drops under the tongue. Ilan lang, kasimple. 3 times a day, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. Ganun lang po yung paggamit niya. Or pag medyo biglang sumakit ang batok, nasa labas ka, patakakaanan. May nakita ka na parang na-stroke na, patakan mo, makakatulong ka. Yan. So, maraming salamat. Thank you so much. And we restore your good health. Yun lang po yung aming aim. To restore your good health. Okay? So, ito ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, lalo na sa pinag-usapan na ang patungkol sa additional knowledge, wisdom, and understanding, especially in health. Okay? Ito po ang inyong kaibigan, Mr. Lito Balin. Thank you so much and God bless you all.